Magandang araw mga kababayan. Atin pong talakayin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng labor relations sa mga manggagawa. Bago tayo magpatuloy, ako nga pala ang inyong anchor, Mary Rose Canceran. Narito ang mga mahahalagang punto sa labor relation. Una, ugnayang manggagawa or pamunuan. Ito ang proseso kung paano nakikipag-ugnayan ang mga manggagawa sa pamunuan ng kumpanya. Pangalawa, collective bargaining. Negosasyon ito sa pagitan ng union at employer para sa magandang sahod, benepisyo at kondisyon sa trabaho. Industrial peace. Layunin nitong maiwasan ang mga alitan o labor disputes sa pagitan ng mga nagtatrabaho at may-ari ng kumpanya. At ang panghuli, batas sa paggawa. Sumasaklaw ito sa mga batas tulad ng labor code na nagtatanggol sa karapatan ng mga manggagawa. Kasapi man sila ng union o wala. Sa madalit sabi, ito ang sistema ng pakikipag-ayos at pakikipag-usap upang matiyak na patas ang pagtrato ng mga manggagawa habang tumatakbo ng maayos ang negosyo. Para sa unang reporter, kasama natin ngayon si Jeremy Manaligod upang talakayin sa inyo kung ano nga ba ang Title 2, National Labor Relation Commission. Naglalaman ito ng Chapter 1, Creation and Composition, Chapter 2, Powers and Duties, and Chapter 3, Appeal. National Labor Relations Commission. There shall be National Labor Relations Commission which shall be attached to the Department of the Labor and Employment for program and policy. Maaari mo ba kaming bigyan ng konkretong halimbawa para mas maintindihan ng ating mga manonood? Coordination composed of the chairman and the 23 members. 8 members each shall be chosen only from the among nominees of the workers, employers organization respectively. The chairman and the 7 remaining members shall become the public sector with the letters to be chosen privately from the among incumbent labor arbiters. Upon consumption into the office, the members nominated by the workers' employers organization devise themselves of any confliction with interest federation for association which they belong. The commission may sit back on the 8th division, each composed of the 3 members. The commission shall be set back only for purpose and formulating rules, regulations governing hearing deposition case before any of its division. Regional branches formulating policies affecting administration operations. The commission shall be exercised in dictionary powers, function, duties, and truth division. Regional branches and formulating policies affecting its administration and operations. The commission shall be exercised its dictionary and shall all the powers, function, and duties. Through its division of 8 division on 1st, 2nd, 3rd, 5th, and 6th division shall be handled case coming from the national capital region and the other parts of Luzon. And 7, 8 division case from the Visayas, Mindanao respectively, provided that commission sittings back on temporary emergency basis allowance case on within the dictionary division here decided on any division conducted allowed such and transferee will not expend illegal unnecessary additional expenses. The division of the commission shall be have exclusive appellate jurisdiction over the case within the respective territorial jurisdiction, and the considerate of the 2 commissioners of the division shall be necessary pronouncement of the judge or resolution whenever the required membership in a division not complete and clearance of the 2 commissioners arrive at the judgment resolutions can be obtained. The chairman shall be such an additional commission of the other division may be necessary. The conclusion of division of submitted its decision will be reached conciliation before the case assigned to the members' writing opinion. It shall dictionary division meets purpose conclusion ordinate their certification of this effect signed by presiding commissioner of the division and copy thereof attached in the record case served upon their parties.
At makakasamang muli natin si Jeremy Manaligod upang talakayin ang Title 3, Bureau of Labor Relations. Bureau of Labor Relations. The Bureau of Labor Relations and Labor Relations Division and the Regional Officers Department of the Labor shall have organizational exclusive authority to act their own initiative upon request either the both parties and union conflicts and the or deposit gives problem arising effective labor managing relations in all workplace, whether agriculture and non-agriculture acceptance arising from the implementation and implementation collective bargaining agreements shall be subject to ordinance and procedure voluntary administration. The Bureau shall be 15 working days act labor case before the subject extension by the agreement of the parties. At ngayon, ating tunghayan si Joan Mariano upang talakayin sa inyo ang Title 4, Labor Organizations. Naglalaman ito ng Chapter 1, Registration and Cancellation, Chapter 2, Rights and Conditions of Membership, and Chapter 3, Rights of Legitimate Labor Organization. Bawat miyembro ng labor organization ay may karapatan sa atin ang financial record ng union sa opisina. Hindi rin maaaring magpatupad ng special fees nang walang pahintulot ng karamihan ng mga miyembro. Bukod dito, kailangan ng writing authorization bago kaltasan ng mga sahod ng mga empleyado. Ano-ano ang mga parusa sa mga lalabag sa batas na ito? Nilabag nila ito, maaaring magkansela ang mga rehistro ng union o mapatalsik ang mga opisyal. Maaaring ding magsumbong ang mga miyembro ng bureau upang maimbestigahan ang paglabag. Makakasama nating muli si Joan Mariano sa Title 5, ang coverage. Magandang araw po. Saklaw ng karapatang ito ang lahat ng empleyado sa pribadong sektor, kabilang ang commercial, industrial, agriculture at maging religious, medical at education institution. Kahit ang mga self-employed at walang tiyak na employer ay maaaring magbuo ng samahan para sa manual aid at protection. May kinalaman din ba ang gobyerno sa ganitong sitwasyon? Ang mga empleyado sa government corporation ay may karapatang mag-organisisa at makipag-collective bargaining, samantalang ang ibang civil service employee ay may aaring bumuo ng association basta ito ay sang-ayon sa batas. Ang mga managerial employees ay hindi pinapayagang sumali o bumuo ng labor organization, samantalang ang pag-supervisor employees ay maaari na mangunit hiwalay ang mga rank and file. Ipinaglalaban ng batas ang anumang panghimasok, pananakot o discrimination laban sa mga empleyadong nais mag-organisisa. At para sa Title 6, Unfair Labor Practices, makakasama natin na may magaway. Naglalaman ito ng Chapter 1, Concept, Chapter 2, Unfair Labor Practices of Employers, and Chapter 3, Unfair Labor Practices of Labor Organizations. 6. Unfair Labor Practices. Chapter 1. Ang Unfair Labor Practices o ULP ay mga gawain na lumalabag sa karapatan ng manggagawa o employer, lalo na pagdating sa union at pagipagkasundo. Ito ay pinagbabawal dahil nakakasira ito ng maayos na samahan sa trabaho. Reporter, ano ang mangyayari kung hindi susundin ang tamang proseso? Hindi pinapayagan ang employer na hadlangan ang mga manggagawa sa pagsali o pagbuo ng union. Kabilang sa bawal, ang pananakot, pagtanggal sa trabaho dahil sa pagiging miyembro ng union, at pagtanggi sa maayos na may pag-uusap o negosasyon. Ang mga ganitong gawain ay may katumbas na parusa sa ilalim ng batas. Unfair labor practices ng labor organization. May pananagutan din ng mga union. Hindi nila maaring pilitin ng mga manggagawa na sumali, maningil ng lapis o magsagawa ng illegal na welga. Kapag sila ay lumabag, maaari rin silang maparusahan. Makakasama natin muli si Rona May Magawa sa Title 7, ang Collective Bargaining and Administration of Agreements. Title 7, Collective Bargaining and Administration of Agreement. Ang collective bargaining ay proseso ng pag-uusap ng employer at manggagawa sa pamamagitan ng union para magkasundo sa sahod, benepisyo at kondisyon sa trabaho.
Kapag may napagkasunduan na kailangan itong sundin ang panig upang mapanatili ang kaayusan at respeto sa lugar ng trabaho. Para sa Title 7, Grievance, Machinery, and Voluntary Arbitration, makakasama naman natin si Rona May Magaway. Magandang araw po sa lahat. So, akin po ipapaliwanag kung ano nga ba ang Grievance, Machinery, and Voluntary Arbitration. So, ang Grievance Machinery ay isang sistema sa loob ng kumpanya kung saan maaaring magsampa ng reklamo ang empleyado kung may problema sa sahod, benepisyo o patakaran. Ito ay bahagi ng kanilang Collective Bargaining Agreement o CBA. Kung hindi naman ito maresolba sa loob ng 7 araw, ang kaso ay dinadala sa voluntary arbitrator. Siya ang isang neutral na tao na nagdedesisyon sa problema ng employer at empleyado. Maaari mo ba kaming bigyan ng konkretong halimbawa para mas maintindihan ng ating mga manonood? So halimbawa, si Ana ay nagtatrabaho sa isang garment factory. Napansin niya na hindi siya nababayaran ng overtime kahit nagtatrabaho siya ng lampas 8 oras. So una, dinala niya ito sa grievance committee ng kumpanya. Ngunit nang hindi ito naresolba, dinala ang kaso sa voluntary arbitrator. Sa huli, nagdesisyon na dapat bayaran si Ana ng kanyang overtime pay. Makakasama natin muli si Rona May Magaway upang talakayin sa inyo ang Title 8, ang Strikes and Lockout for Foreign Involvement in Trade Union Activities. Naglalaman ito ng Chapter 1, Strikes and Lockouts, Chapter 2, Assistance to Labor Organizations, Chapter 3, Foreign Activities, and Chapter 4, Penalties for Violations. Ang strike ay pansamantalang pagpigil ng trabaho ng mga empleyado bilang paraan ng protesta o paghingi ng kanilang karapatan. Samantala, ang lockout naman ay desisyon ng employer na pansamantalang hindi papasukin ang mga empleyado dahil sa labor dispute. Ngunit mahalagang tandaan, hindi ito basta-basta ginagawa. Kailangan mo nang sumunod sa tamang proseso tulad ng notice, cooling off period o secret voting. Ano ang mangyayari kung hindi susundin ang tamang proseso? Kapag hindi sinunod ang tamang proseso, maaring maging illegal ang strike o lockout. Halimbawa, kung nag-strike ang mga manggagawa ng walang paunang notice, maaari silang mawalan ng trabaho, lalo na kung may illegal act na nagawa. May kinalaman din ba ang gobyerno sa ganitong sitwasyon? So opo, may kinalaman nga po ang gobyerno sa itong sitwasyon. Ang Department of Labor and Employment ay mamalagang papel dito. Sila ang mamamagitan upang maayos ang alitan sa pamamagitan ng mediation at conciliation sa ilang kaso, lalo na kung may apektados ang pambansang interes. Maaaring makialam ang gobyerno o ipahinto ang strike o lockout. Paano naman ang usapin ng foreign involvement sa labor unions? Mahigpit po ang pinagbabawal ang direktang pakikialam ng mga dayuhan sa labor union activities sa Pilipinas. Layunin nito na mapanatili ang kalayaan at kontrol ng mga Pilipinong manggagawa sa kanilang sariling organisasyon. Halimbawa, kung may foreign group na nagbibigay ng pera upang maimpluwensyahan ang desisyon ng isang union, ito ay maaring labag sa batas. Ang sinumang lalabag sa mga probisyong ito ay maaaring patawan ng parusa tulad ng multa, pagkawala ng trabaho o iba pang legal na aksyon depende sa bigat ng paglabag. At ngayon, ating matutunghayan si Myrene Ferrer para sa Title 9, ang Special Provision. Good morning everyone. Ako nga po pala si Myrene Ferrer at ang aking tatalakayin ngayon ay tungkol sa Special Provision ng Labor Code. Tinalakay dito ang mga tungkulin ng pamahalaan, lalo na ang DOLE, upang mapanatili ng maayos ang relasyon ng manggagawa at employer at maiwasan ang sigalot sa paggawa. Article 288 Study of Labor Management Relations. Ang kalihim ng paggawa ay may tungkuling pag-aralan ang ugnayan ng manggagawa at employer. Kabilang dito ang kalaganing relasyon ng manggagawa at employer, paglagon ng mga union, epekto ng collective bargaining, mga paraan para mapanatili ang magandang relasyon, mga solusyon sa alitan sa trabaho, layunin nito na maiwasan ang labor disputes at mapanatili ang industrial peace. Article 289, Visitorial Power, may kapangyarihan ng DOLE na siyatin ang pananalipin ng mga union, tingnan ang kanilang records at accounts, ngunit maaari lamang itong gawin kung
may reklamo, may pahintulot ng hindi bababa sa 20% ng miyembro at hindi ito pwedeng gawin sa panahon ng eleksyon ng Union sa Freedom Period. Article 290, Tripartism at Industrial Peace Council. Pinapatupad ang tripartism kung saan may partisipasyon ang pamahalaan, manggagawa, employer. May mga konseho tulad po ng National Tripartite Industrial Peace Council, Regional at Industry. Gawain ng mga konseho nito subaybayan ang pagsunod sa labor laws, magbigay ng rekomendasyon sa gobyerno, tumulong sa paggawa ng policies at palakasin ang ugnay ng labor at management. Article 291, Government Employees, ang mga empleyado ng gobyerno ay saklaw ng Civil Service Law, may standardized salary, hindi dapat mabawasan ang kanilang benepisyo. Article 292, may miscellaneous provision, ilan sa malagang provision ay pinapayagan ng Union na mangolekta ng dues at pondo, protection laban sa illegal dismissal, karapatan ng empleyado na marinig at magdepensa, maaaring sumali sa Union mula unang araw ng trabaho. Walang bayad sa labor standard cases, may pondo para sa voluntary arbitration, hinikayat ang labor management corporation, pinapabilis ang pagresolba ng labor cases. Sa lahat ng kabuuan nito ay naglalayong palakasin ang relasyon ng manggagawa at employer, maiwasan ang alitan sa trabaho, itaguyod ang kapayapaan at kaayusan sa industry.